After 6 months. Magkano yung tempura? 30. 30. Malinis na naman siya. So, ayan. Oh, diba? Ayan, maglalagay na ulit tayo ng ice candy preparation for summer. Ayan. Ice candy at saka yelo. So, ayan. Paandarin muna natin ng 1 hour na walang laman. Tapos, maglalagay na ulit ako ng mga ice tubig para sa yelo. At yung ice candy, gagawa na rin ako pagdating ng aking materials. Hello, hello! Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta ang lahat? Sa video nito ay ipapakita ko ulit sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking mga panindang ice candy gamit ang Enjoy basta Enjoy products. Ayan, papakita ko na rin sa inyo guys. So, dalawang flavor yung gagawin ko dito. Mango at saka yung talagang mabenta fast moving na flavor, yung chocolate. So, ayan. Siguro ang gagawin ko muna ngayon ay yung ating mango flavor. 11:30 na nga pala to ng gabi na sinimulan ko yung paggagawa nitong aking ice candy. Kasi hapon na rin dumating itong aking order. So, ayan. Siguro, matatapos ako nito ng mga 12:30 kasi noong nakaraan, 1 oras ko lang tong ginagawa. 1 oras para sa isang flavor. Kaya ngayon, unahin ko itong mango. Ayan. Tinitingnan ko ulit yung instruction. Kahit alam na natin, pero para mas sigurado, binabasa ko ulit yan. So, unahin ko nga itong mango at bukas na yung chocolate. Bukas ko na lang siya gagawin. At ito nga naglagay ako ng 2.5 liter na tubig. Malamig lang yan guys ha. Mineral. So, ayan. Naglagay muna tayo dyan ng 2.5 liters na tubig para dito sa ating Enjoy powder. Ayan. Ice cream powder talaga yan guys, pero ginagawa ko siyang ice candy. Ang sekreto para maging masarap at malinamnam yung inyong ice candy or ice cream man yan ay lagyan natin ng condensed milk. So, sa isang pack ay naglalagay ako ng isang condensed milk. Ayan, kayo na bahala kung anong gusto nyong ilagay. Pero dahil nga pantinda, ay mas prefer kong ilagay yung mura-mura lang na condensed milk. At dito nga tinutunaw kong maigi yung mixture para walang buo-buo. So, ginagamitan natin siya ng mixer, tapos hinahalo ko pa ng hinahalo para walang buo-buo. Sobrang pagod at antok na ako dito, pero nangihinayang kasi ako sa oras na gumagana yung aking freezer magdamag at wala akong mailagay kundi yung yelo. So, 'di ba, dun sa unang part na aking video ay bagong defrost yung aking freezer at kailangan mailagay ko na talaga to. Kahit isang flavor man lang ay makapagawa ako para bukas ay meron na akong pambenta. At sinamahan nga ako dyan ni Mr. Nagpuyat din, pero siya, habang ako nagagawa ng ice candy, siya naman ay nanonood ng kanyang mga movies na pinapanood sa online. So, ayan. Pero hindi rin naman nakatagal at antok din at pagod galing sa trabaho. Kaya, siya pa rin ang naunang natulog kaysa sa akin. Hindi ko rin naman pwedeng ipagpaliban dahil nagawa ko na yung mixture. Kailangan matapos to. Kailangan mabalot ko lahat yan para hindi masayang. Hindi rin ako mabigyan dito ni Mr. ng kape kasi medyo sinisikmura ako. Sabi ko, stop muna ako sa kape. Baka nasusobrahan na. Kaya ganito yung pakiramdam ng tiyan ko. Pero masarap sana kung mayroon akong hinihigop dito mainit na kape. At mas mabilis ko na nga nagagawa ito kaysa nun dati. Syempre ngayon ay gamay na gamay ko na pati yung pagtansya ng paglalagay ng mixture sa plastic. Yung plastic nga palang gamit ko dito ay 1 3/4 by 10. Sa isang flavor nga pala nito ay nakakagawa ako ng 50 pieces at ang benta ko naman nito ay 10 pesos. Aba, sulit na yan. Dahil napakasarap ng ating ice candy. Hindi yan matigas kahit matagal na yan kahit tumagal pa yan sa freezer, hindi siya tumitigas na parang yelo. Ito mga ginagawa kong ice candy ay mabenta na to dito sa tindahan ko guys. Kaya nga mayroon na akong 4 na flavor. Ito nadagdag yung mango. Yung una, syempre yung chocolate natin, di yan mawawala. Meron din akong cheese flavor, meron din akong ube, at meron din akong strawberry.
Ano pa ba? Tapos ito, mango. Malapit na nga ang summer, kaya preparation to. Kaya naman yung aking freezer ay inihanda ko na. Talagang dinepros ko na siya. Ang last na defrost ko nun guys ay August. Tapos, ngayon lang ulit, February ko na siya dinepros. Kasi nga gusto ko, ready siya pagdating ng summer para hindi na ako magde-defrost. Para pag mga August or September ulit. Basta after 6 months yun, saka ulit tayo magde-defrost. So, kaya lang naman kumakapal yung yelo nito kasi nga minsan may mga nabubutas na ice tubig. Yung bang tipong kalalagay ko lang, minsan pinapatunga ng mga bata ng kanilang inumin. So, nabubutas. At ito nga, ilalagay ko na yung ano pa natin, natira mga ice candy. At kinabukasan, good morning. Ito na kaagad yung aking hinarap. Nagbukas ako ng tindahan, tapos eto, sinimulan ko na yung paggagawa nitong chocolate flavor. At dyan guys, ay ako pa lang yung gising. Hinayaan kong tulog yung aking mag-aama kasi Sabado naman dito, Saturday, day off ni Mister at walang pasok ang mga bata. Kaya hinayaan ko na lang muna sila. Imagine, late na ako natulog. Siguro mga 1:30 na. Syempre, nagpahinga pa ako, naglinis pa. Tapos, eto, ako yung unang nagising. Ganun talaga ako guys, basta naka-mindset. Basta bago ko matulog at nakalagay sa mindset ko na bukas ng umaga, ganito yung gagawin ko. Kailangan ganito oras ako magising. Nagigising talaga ako. Kaya ayan, tinan nyo naman, malapit ko nang matapos yung aking pagre-repack nitong nitong aking chocolate flavor. At isa-isa na nga rin nagigising ang mga tao. Una nagising yung aking pangalawa. Inaalok niya nga ako ng kape dyan kasi alam niya mahilig ako magkape. Lalo na pagkagising ang daddy niya, yun ang banding namin ng kanyang daddy. Sabi ko, pass muna ako sa kape ngayon. Pahipahinga habang yung aking tiyan ay hindi pa maayos. So, gano'n talaga pag meron tayong nararamdaman, stop muna. Tapos pag okay na, go na ulit. Ako lang ba, yung pagka nakatapos ako ng aking mga ginagawa or nabawasan yung aking mga trabaho, yung naka-schedule ko ngayong araw na to, ay feeling ko napakalaking accomplishment na yon. Kaya, alam nyo, kinukulang pa nga sa dami ng aking gustong gawin, sa dami ng aking trabaho. Kahit narito lang ako sa bahay, kinukulang talaga yung oras. Kulang ang 24/7 para magawa ko lahat ng aking mga gustong gawin. Tulad nila ng mga flowers na nakikita nyo dyan sa video. Natira yan nung Valentine's Day. Mga pahabol ko lang yan guys kasi natakot ako. Natakot nga pa. Tama bang term yun? Na maubos or walang maubusan. Yung iba maimili. Baka meron silang ibang choice. Gusto kasi pagka meron silang hinahanap, yung bang tipong maibibigay ko. So ayan, lumabis naman yung aking ginawa. Napasobra. So, ang plano ko dyan, gagawin ko siyang bouquet. Pero dahil nga sa busy pa ako, marami pa akong dapat unahin, ay yan, lagi lang siya nandyan. Buti na lang, yung space na yan, yung lugar na yan, ay hindi namin nagagamit tuwing kami ay kakain. So, kaya dyan lang siya lagi nakalagay hanggat hindi ko pa siya nabibigyan ng oras. Minsan nga, pinakikialaman ng aking alagang pusa. Oo, wala nga ako ditong sanggol, wala nga akong maliit na bata, pero may pusa akong makulit na mahilig sa bulaklak. Kaya naman pag kami sa napapagalitan ko, ayun, medyo nagtitino, hindi na niya masyadong pinapansin yung aking mga flowers dyan. At ito nga, nagising na si Mr. at sabay na kaming kakain. At itong aking anak na to, siya na yung nagluto ng aming breakfast. Pansit canton lang naman yan, saka egg. So ayun, at yun nga, isa-isa na silang nagigising kasi tanghali na, baka 8 or 9 na dito na umaga. Kaya ayan, kain po. Panay nga pala yung tingin ko dyan sa may salamin kasi nga tinitinan ko baka may bumili dahil yung tindahan namin ay nakabukas pero walang tao. So ayan, isa-isa na nga sila nagising at itong aking panganay, kumakain na rin siya. At yung aming bunso, ayun, medyo nahuli pa ng gising. Sabi ko, antayin na lang niya ako. Dito na lang siya maupo sa inuupuan ko at ako'y itutuloy ko na yung aking ginagawang ice candy. Yung naririnig yung ingay nga pala ay ingay ng kapitbahay, ingay ng aso ng kapitbahay namin. So, ganun yung mga alaga nila pagka nangihingi ng pagkain. Pagkatapos kong kumain, sabi ko dito sa aking mga anak, sila na yung magligpit ng kinainan at maghugas ng pinggan. Dahil itutuloy ko na itong aking ginagawang
pagre-repack nitong ice candy para mailagay ko na sa freezer at mapatigas na. Dahil wala na talaga, nasaid yung chocolate ko. So, iyon pa naman ang laging hinahanap ng mga customers. So, ayan, mabilis lang naman yan tumigas guys, basta nasa freezer. At dahil malapit ko na matapos to, ay iniisip ko na naman yung next kong gagawin. Mamamalengke ako dito, tapos after mamalengke, ay magluluto na ng aming tanghalian. So, ganon, walang pahinga. Mahirap at napakahirap talaga ng trabaho ng isang nanay. Kung hindi malakas-lakas ang iyong kaisipan, ako talagang may stress ka sa dami ng intindihin. Wag na lang sanang dumagdag yung pagiging matigas ng ulo ng mga anak. Yung tipong pag may inutos ka, humingi ka ng saklolo, tulong sa kanila, sana na may kumilos ka agad, no? Well, hindi naman ako nagre-reklamo, napapagod lang ako, pero masaya naman ako sa aking ginagawa. Mas gusto ko na yung ganito, lagi ako may ginagawa at saka busy. Pagka naman gusto ko mag-relax at tumakas sa mga trabaho ko, kaya ko naman din gawin. Yayain ko lang yan si Mr. papunta sa bundok, game na yan. Ganon siya ka-supportive at inaalagaan niya ako, kaya mahal ko yan. At sa wakas, natapos na rin yung pagbabalot nitong aking ice candy. Ngayon naman ay nag-refill muna ako ng mga jelly juice. Ayan. Guys, kung gusto nyo ng ganong ice box, 8 liters, 8 liters ngayon, may free na yun na scooper. Maglalagay ako dyan sa description para makapag-check out kayo. So, ito tinatanggal ko muna yung ibang laman para ma-refill na nga yung ating chocolate. So, medyo nahirapan akong abutin yung ilalim buti na lang nandyan yung aking isang anak, kaya ayan, magpapatulong ako sa kanya na ilagay itong mga chocolate flavor. So, ayan. 50 pieces ulit yung nagawa ko guys ha. Basta sa isang pack, 50 pieces yung nagagawa ko dyan. Ang plastic na gamit ay 1 3/4 by 10. Adjustable yan. Yan yan. Makapal. Waterproof din to ha. Ayun. Maano lang ang tubig. Dumadaan lang ang tubig. So, ayan. May bulsa din siya dito. May dalawang bulsa. Tapos may isa pang maliit. Tapos, syempre, tatali mo lang. Perfect to sa mga may coffee shop. Ganda diba? Aesthetic. Kung nakarating ka sa bandang dulo nitong aking video, maraming salamat. Thank you for watching. Bye!